Mga kababayan, kung babalikan natin ang nakaraan, ilang dekada tayong nagtiyaga sa mga lumang barko na naiwan pa noong World War II. Pero ngayon, ibahin nyo na ang Philippine Navy. Akala natin na abot na ng ating modernization program ang peak nito, pero boom! May panibagong pasabog na balita mula sa South Korea. Alam naman nating lahat ang mga malalaking acquisitions natin kamakailan, tama? Nariyan ang mga Jose Rizal class, at ang paparating na mga bagong corvettes at offshore patrol vessels. Pero akala nyo ba tapos na tayo sa pamimili ng barko? Paano kung sabihin ko sa inyo na tahimik na naghahanda ang Pilipinas para kumuha ng hindi lang isa, kundi dalawa pang heavily armed frigates bago matapos ang taon? Oo, tama ang narinig ninyo. Dalawang brand new frigates. At ang nakakabaliw dito, baka baguhin ito ng buo ang ating estratehiya para sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program o ang tinatawag nating Re-Horizon 3. Bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin? Bakit mula corvettes ay mukhang aakyat tayo sa frigates? Paano natin ito babayaran nang hindi nabubutas ang kaba ng bayan, at ano ang magiging epekto nito sa ating maritime defense posture laban sa mga umaangkin sa ating karagatan? Kung gusto ninyong malaman ang totoong kwento at malalim na analisis sa likod ng malaking balitang ito, tapusin ninyo ang video na ito. Upo lang, mag-relax, e-click ang like button bilang suporta sa ating hukbong sandatahan, at himayin natin ng mabuti ang matinding update na ito. Sige, simulan natin sa mga formal na detalye. Ang pangunahing source ng ating update ngayon ay direktang nanggaling sa South Korean press, partikular sa isang detalyadong article na inilabas noong July 15, 2026. Ayon sa report, ang South Korean shipbuilding giant na HD Hyundai Heavy Industries ay kumpiyansang umaasa ng isa na namang malaking order mula sa Pilipinas. Pinag-uusapan natin dito ang dalawang bagong frigates na bibilhin bago matapos ang taon. Ngayon, bakit napakalaking balita nito? Kasi mga boss, ang expected order na ito ay on top o pandagdag pa sa dalawang barko na in-order na natin noong nakaraang taon. Para sa konteksto, ang order natin last year ay hindi pa nga nagsisimula ang construction. Kaya ang pagkakaroon ng isa pang batch ng dalawang frigates na nakapila agad ay nagpapakita ng napakabilis na momentum sa ating naval capabilities. Bakit HD Hyundai Heavy Industries ulit? Simple lang ang sagot, napatunayan na nila ang kanilang kakayahan. Sila ang gumawa ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Naging maayos ang transaksyon, on time ang delivery kahit noong panahon ng pandemya, at maganda ang performance ng mga barko. Ang tiwalang ito sa pagitan ng Pilipinas at South Korea ang nagiging pundasyon ng isang mas mabilis at mas malakas na Philippine Navy. Siyempre, ang unang tanong ng karamihan sa atin, magkano ba talaga ito, at gaano kalakas ang mga barkong ito? Ayon sa South Korean report, ang estimated cost ng dalawang bagong frigates na ito ay nasa pagitan ng 800 billion hanggang 1 trillion Korean won. Ngayon, pag-aralan natin ng mabilis ang numerong ito. Kung titingnan natin ang presyo, hindi ito nalalayo sa halaga ng dalawang additional frigates na in-order ng Pilipinas noong 2025. Anong ibig sabihin kung magkapareho ang presyo? Nagbibigay ito ng malakas na indikasyon na gagamitin pa rin ng Philippine Navy ang parehong platform, ang napakalakas na HDF 3200, o ang ipinagmamalaki nating Miguel Malvar class frigates. Para sa mga hindi masyadong pamilyar sa technical specifications, isang halimaw na platform ang HDF 3200. Mas malaki ito at mas mabigat kaysa sa mga Jose Rizal class. Inaasahan na magkakaroon nito ng 16-cell Vertical Launching System o VLS para sa surface-to-air missiles. Ibig sabihin, kaya nitong protektahan ang sarili nito at ang buong fleet laban sa mga aerial threats. Bukod pa dyan, mayroon itong heavy anti-ship missiles, advanced na sonar para sa anti-submarine warfare, at state-of-the-art na radar systems. Mula sa isang strategic standpoint, ang pagpili ulit sa Miguel Malvar class ay napakagandang desisyon. Ang pagkakaroon ng uniform fleet ay may malalaking benepisyo. Mas madaling maintenance at mas murang life cycle cost. Maayos na logistics at pare-parehong spare parts. Mas mabilis na deployment dahil hindi na kailangan mag-train ng panibagong set ng crew. Isa itong napakatalino at kalkuladong hakbang mula sa Department of National Defense. Hindi tayo bili ng iba't ibang brand na parang sari-sari store, nagtatayo tayo ng isang seryoso at professional na armada.
Ngayon, dito tayo papasok sa pinaka-interesting na bahagi ng ating analysis. Paano ito nagkasya sa modernization budget natin? Kung babalikan natin ang mga naunang reports mula sa Max Defense Philippines, ang ReHorizon 3 phase ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay may orihinal na allocation para sa 2 bagong frigates at 2 bagong corvettes. Ganito ang original na plano sa papel. Pero dahil sa mga bagong developments mula sa South Korea, mukhang gagawa ng isang malaking tactical adjustment ang DND at ang Philippine Navy. Imbes na bumili ng mas maliliit na corvettes, may napakalaking tsansa na aayusin nila ang budget allocation para palitan ang mga pinlanong corvettes ng mga full-sized frigates. Bakit ito big deal lalo na sa ating sitwasyon ngayon? Mga kababayan, alam naman natin ang nangyayari sa West Philippine Sea. Napakalakas ng alon doon at madalas maging pisikal ang tensyon. Ang isang frigate ay nagbibigay ng mas mahabang endurance, mas mabigat na tonnage para hindi basta-basta maitaboy o mabangga, mas magandang sikip ang capabilities sa masungit na panahon, at mas advanced na command and control systems kumpara sa isang corvette. Sa pag-upgrade ng requirement mula corvette patungong frigate, nagpapadala ang Navy ng isang napakalinaw na mensahe sa buong mundo, hindi na tayo basta-basta magpapabuli. Nagtatayo tayo ng fleet na kayang tumagal, manindigan, at lumaban sa malalalim na karagatan ng mas matagal na panahon. Pero teka, alam nating lahat na hindi tayo mayaman. Paano kung kulangin ang budget? Hindi ba napakamahal ng mga modernong frigates na ito? Dito pumapasok ang pinakamagandang balita at ang tinatawag nating game changer. Kahit pa may mga malalaking upgrades na ito, may matibay na tsansa na ituloy pa rin ng DND at ng Philippine Navy ang pagkuha ng additional surface combatant sa huling bahagi ng ReHorizon 3. Oo, tama ang narinig ninyo. Kahit na wala nang nabanggit na karagdagang barko sa kasalukuyang procurement plan, buhay na buhay ang pag-asa para sa mas marami pang warships. Bakit? Dahil sa inaasahang pag-aproba na gumamit ng long-term soft loans, partikular na ang Official Development Assistance o ODA mula sa mga bansang tulad ng South Korea, para pandohan ang pagbili natin ng mga barko. Imbes na kumuha ng buo ng malaking pondo mula sa ating taunang national budget, na kailangan ding gamitin para sa edukasyon at kalusugan, ang soft loans ay magbibigay daan para mabayaran natin ang mga multi-billion peso assets na ito sa loob ng 2 hanggang 3 dekada. At ang pinakamaganda, napakababa ng interest rates nito, kadalasan ay wala pang 1%. Ang financial maneuver na ito ay magpapahaba sa availability ng funding natin. Mas marami tayong mabibaylang barko, mas mabilis nating mapapalakas ang ating depensa, at hindi maghahirap ang ating ekonomiya. Sa huli, ang mga balitang ito ay nagbibigay ng napakalaking pag-asa. Mula sa pagiging panghuli sa rehiyon, dahan-dahan nating binabawi ang ating dangal sa karagatan. Nakikita na natin ang resulta ng ating mga buwis at ang seryosong hakbang ng ating gobyerno na protektahan kung ano ang atin. Kaya, ano ang inyong malalim na opinyon sa malaking development na ito? Pabor ba kayo na i-upgrade na lang ang mga bibilhing corvettes at gawing Miguel Malvar-class frigates na lahat? At sang-ayon ba kayo sa diskarteng paggamit ng soft loans para mas mabilis na dumami ang ating mga barkong pandigma? Gusto kong mabasa at marinig ang mga punto ninyo, kaya i-drop lang ang inyong mga comments sa ibaba at magkaroon tayo ng masayang talakayan. Kung nakatulong ang malalim na analysis na ito at natutunan ninyo ang kahalagahan ng ating modernization, huwag kalimutang i-click ang like button, e-share ang video na ito sa inyong mga pamilya at kaibigan para mamulat din sila, at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang deep dive updates tungkol sa ating Philippine military modernization. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood. Stay safe, ipagmalaki ang ating sandatahang lakas, at mabuhay ang Pilipinas. Hanggang sa susunod na video.